masukal siya, masyadong makapal yung damo niya. Ibig sabihin, walang tumatambay dito na manok na labuyo. Pag ganyan kasukal, walang tumatambay dyan na manok na labuyo pag ganyan. Maganda kakaroon kami ng idea ni Adubar kung saan pwede maglagay ng bitag. Meron nag-comment sa atin, nagtatanong, paano daw ba nalalaman kung ang isang pinaglalagyan ng bitag para sa manok na labuyo ay merong tumatambay na manok na labuyo. So hindi ko na siya ano yung pangalan niya kasi mahirap maghanap eh. So ipapakita natin. Bali isa-sample natin dito sa kamutihan na to. Kaya mga kaprobinsya. Makikita nyo itong kamutihan na to mga kaprobinsya. So dito namin nalalaman, dito na nalalaman namin ni Adubar kasi si Adubar nagsasabi sa akin na ang pinagtatambayan ng manok na labuyo ay yung ilalim, puro malinis yung ilalim. Tapos puro puno, baging sa taas. So dito isa-sample natin dito sa kamuting kahoy na to. So ito mga kaprobinsya. So yan, nakita nyo mga kaprobinsya, may manok sa ilalim no? So dyan pa lang, sa may manok na yan, yung mga native na yan, takbo na sa ilalim. Ayun o. Dyan pa lang sa ilalim na yan mga kaprobinsya, pag ganyang malinis, dyan talaga tumatambay yung mga manok. Ganon din ang ginagawa ng mga native. Malinis yung ilalim. Kumbaga, kaya nagiging malinis yung ilalim, kinakalaig nila. Tapos pag merong mga buto-buto ng kung ano-anong buto, kinakain nila. So kaya nagiging spot sila. Kumbaga nagkakaroon kami ng idea ni Adubar kung saan pwede maglagay ng bitag. Ayan o, ito yung ilalim mo. Hindi siya madamo, hindi siya makapalang damo, malinis kasi nga pinagkakalahigan sila ng mga manok na labuyo. Ayan, katulad dito, pinagkakalahigan to ng mga manok na mga native. So ito mga kaprobinsya. Ayan, nakita nyo, may tumakbo pa doon na manok na native. So nabulabog natin sila, nagpapahinga kasi sila dito, nagpapahinga. So ipapakita ko naman sa inyo kaprobinsya. Papakita ko naman sa inyo yung kabilang side. Wala talagang tumatambay na mga manok na native din. So, masukal yon. So, puntaan natin mga kaprobinsya. Ito kasi yung paraan ni Adubar kung paano niya nalalaman na merong manok na labuyo na tumatambay doon sa isang masukal na ano, pero yung pagdating sa ilalim, wala kang makikitang mga damo, malinis siya. So, ito kaprobinsya. So, ito kaprobinsya. Ayan o. Wala kang makikita dyan na mga manok na ano, na nakatambay. Diyan mo makikita. Masukal siya, masyadong makapal yung damo niya. Ibig sabihin, walang tumatambay dito na manok na native. Ganon din sa manok na labuyo. Pag ganyan kasukal, walang tumatambay dyan na manok na labuyo pag ganyan. So yan ang diskarte namin ni Adubar. So tinuro rin sa akin ni Adubar yung ganong klaseng diskarte na pag yung pupunta kami sa taas ng bundok, tapos makikita mo puro baging, puno, tapos yung ilalim talagang mula ka makikita mga damo, as in malinis talaga kasi doon sila nagkakalahig, doon sila nangingingain, lahat ng buto na tumatapon doon imbis na tumubo, kinakain nila. So ayan mga kaprobinsya. So silipin natin dito sa may kabilang side. Malinis din yung ilalim nun. So makikita natin doon na maraming manok na nakatambay doon. Ayan mga kaprobinsya. Ito, malinis yung lugar na yan. Yung ilalim. Pero makita, ayan, takbo din mga manok. Makikita mo yung lupang lupa eh. So ayan o. Ayan ang itsura ng takbuhan na sila. Ayan o. Diyan kasi sila nangingingain. So lahat ng mga tumutubo, lahat ng buto na nandyan, so kaya walang tumutubo dyan na mga halaman, mga damo, kasi nga kinakain ng manok na native. Ganon din yun sa may manok na labuyo. So yun lang mga kaprobinsya. So yun yung tip. Yun yung tip para madali kang makahanap ng spot sa pinagtatambayan ng manok na labuyo.
So yan lang mga kaprobinsya, ay shoutout po sa iyo hindi ko na nahanap yung pangalan eh. Yung pangalan niya, nakalimutan ko na, nagtatanong siya kung paano daw ba makahanap ng magandang spot kung saan daw ba talaga naglalagi o tumatambay yung manok na labuyo. So yan lang mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyo lahat.